Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factcasters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Plan na natin no, yung ating programa natin patungkol po sa susi, no, yung sa aral sa may susi. Kabernok, magandang hapon po sa inyo. Naririnig po ba ako? Ayan, magandang hapon mga kapatid at masaya na naman itong episode na ito. Talagang kung mapanood ito ni SLTV, baka makukonsensya siya, Brother Gabriel. Dahil nga magkukontrahan ngayon itong aral ng kanyang amo, Brother Gabriel. Naku po, atin dito. Delikado po ito mga kababayan. Kung si Yusuke the Vlogger ay gumagawa ng kanyang doktrina, baka magtatayo ng kanyang iglesia, baka si SLTV, ganun din, kapatid na Gabriel. Delikado yan. O, kung naalala ninyo, mga kapatid, meron pong video, sinagot po ni SLTV yung ilan sa ating mga video, at meron po siyang binanggit, Brother Gabriel, Opo. itong tungkol nga sa susi ng kaharian ng langit. Opo, sige nga, yan. bago muna natin simulan, pakibasa nga yung 16, 18 hanggang 19 ng Mateo para ipakita natin sa screen. Yes, opo. Mateo 16. Yan, 16 hanggang 18 hanggang 19. Ganito po nakasulat mga kapatid. Ayan, lakihan po yung screen. Yan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanain laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan po, klaro po yan mga kapatid. Opo. Itong sa Mateo 16, 19, may binabanggit po na susi ng kaharian ng langit. Ngayon, Brother Gabriel, bago na natin simulan at patutsadahan itong si SLTV, ay bibisitahin muna natin ang ating doktrina, Brother Gabriel. Ano ba ang ibig sabihin ng Mateo 16, 18 hanggang 19? Ayan, titingnan natin yan, kung ano po ba. Kasi alam natin si Pedro, binigyan siya ng susi ng kaharian ng langit. Siya po ay binigyan din ng chance na talian. Kung ano yung tatalian niya sa lupa, yan yung tatalian niya sa langit, Brother Gabriel. Opo. So, ano bang turo ng Iglesia Katolika tungkol dito? Pakibasa mo na yung katisismo, Brother Gabriel. Yes po. Sa paragraph 553. Ito, ipakita natin mga kapatid. Ayan. Okay. Yung nasa CCC 553. Yan. Ito po nakasulat po sa may CCC 553. Ayan. Kita ko po sa inyo mga kapatid. Ayan. Jesus entrusted a specific authority to Peter. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. The power of the keys designates authority to govern the house of God, which is the church. Ayan. Jesus, the Good Shepherd, confirmed this mandate after his resurrection. Feed my sheep. The power to bind and loose connotes the authority to absolve sins, to pronounce doctrinal judgment, and to make disciplinary decisions in the church. Jesus entrusted this authority to the church through the ministry of the apostles, and in particular through the ministry of Peter.
the only one to whom is specifically entrusted the keys of the kingdom. Ayan, klaro po yan, kapatid na Gabriel. Yes po. Ayon po sa ating katekismo, si Pedro lamang. Sabi dito, Peter, yung sa baba, Brother Gabriel, sabi Apo. dyan, si Peter po, mga kababayan, Peter, the only one. Ulitin ko po. Yes. Peter, the only one to whom he specifically entrusted the keys of the kingdom. Ayan, ibig sabihin, si Pedro lang po yung binigyan ng keys of the kingdom. Baka sasabihin ng iba, yung mga apostol, yung ibang apostol, binigyan din ng authority. Yes. Ano bang authority yung binigay sa kanila? Ayon Opo. po sa katisismo natin, Brother Gabriel, Opo. the power to bind and loose. Yan yung ibinigay sa mga apostol. Hindi lang si Pedro yung binigyan yan. Ano ba yung bind and loose? Connotes the authority to absolve sins. Nasa Biblia yan, nasa John chapter 20. To Yes, po. pronounce doctrinal judgment and to make disciplinary decisions in the church. Yan yung power to bind and loose. Iba po yon sa keys of the kingdom. Kay sino lang ba ibinigay yung keys of the kingdom? Kay Pedro lang po yan, mga kapatid. At mabasa natin yan sa 16, 18 hanggang 19. Ngayon, ito yung mga apostol, yung bind and loose na ayon sa ating binasa kanina, at ano bang iyong talian? Balikan nga natin yung talatang yan, Brother Gabriel. Yes po. Bagitan natin, ayan. At ano mang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ibig sabihin, bind and loose. Ibig sabihin, mga kapatid, yan ba ibinigay lang kay Pedro? Basahin natin sa 18:18 ng Mateo, Brother Gabriel. Ito naman po ang nakasulat po, 18:18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan, klaro yan, Brother Gabriel. So lahat ng mga apostol, binigyan ng power to bind or loose. Ayan po yung nakasulat sa ating katisismo kanina sa paragraph 553. Pero hindi sinabi sa Mateo 18:18 na lahat po ng mga apostol hahawak ng keys of the kingdom. Walang ganong nakasulat, Brother Gabriel. Yes po. Sana naintindihan niyan. Yan po yung dinidistinguish doon sa paragraph 553. Yan mga kapatid. Ngayon, ito na. Noong nakaraan, mga kababayan, itong si SLTV, pinapamukha sa atin na yung susi daw na ito, kapatid na Gabriel, Yes. itong susi na nasa Mateo 16:19, ito daw ay, ano ba yung Aral sinasabi o niya? wisdom. Pakinggan ninyo. Ito pakinggan ninyo. Tignan ninyo mga kapatid. Palpak talaga itong taong ito. Sige, pakinggan ninyo siya ha. Opo, ayan. Ito po yung video mga kapatid. Atin pong pakinggan. Unang-una mga kaibigan, kapatid na boy, alamin natin ano ba kasi ang susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng susi na ito'y ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at sa mga ibang alagad? No? Dito sa Lucas chapter 52 para Yes po. Ayan, Yes po. ayan. Sabi niya, yung susi daw, ibinigay kay Pedro. Brother Gabriel, napansin mo yun, narinig mo yun? Yes. Sabi niya, ibinigay daw kay Pedro. Sige, ituloy natin Tandaan niyo, sabi niya yan sige. Opo, ulitin natin sa part na yon. alamin natin ano ba kasi ang susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng susi na ito'y ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at sa mga ibang alagad? No? Dito sa Lucas chapter 52 para malaman natin kung ano yung susi. Hindi natin tatanungin sa diksyonaryo. Sa Biblia natin tatanungin. Lucas chapter 11 verse 52, ganito ang sinasabi. Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok at iyong sinasansala ang nagsisipasok. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan.
Ang susi pala ay karunungan ng Diyos. Wisdom ng Diyos, mga kaibigan. So ang susi, aral. Ito po ay ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang kay Pedro, lahat ng mga apostol. Yan po ang sinabi po niya, Kaburnok, no? Ang susi daw po ay yung wisdom, yung aral, na hindi lang binigay kay Pedro, kundi sa mga apostol lahat. Ayan, Brother Gabriel. O, kita mo na. Yung mga sinasabi niyang yan, palpak yan mga kapatid. O, unang-una, sabi niya daw yung susi. Siya naman nagsabi kanina, ibinigay daw kay Pedro. Nagbasa ng talata, ano? Yes. Tapos, Brother Gabriel, Opo. itong kanyang ginagawa, ano? Yung susi ng karunungan daw, in-associate doon sa Mateo 16:19. O, papalabasin niya kagad na kasi nga, merong ang susi na nakasulat. May Opo. susi din dyan. May susi din sa Mateo 16:19. Iisa lang daw yun. Yan daw yung aral, Brother Yung Gabriel. wisdom daw, Yung aral. wisdom daw. Yung wisdom. Opo. Diba? Titingnan natin ha. Wisdom ba talaga ang Brother Gabriel? Yes. Wisdom daw. Sabi niya, wisdom daw yung tinutukoy dyan, mga kaibigan. O, kita nyo na. O, dalawang point yun ha. Yung isa, napatunayan nating mali. Sabi niya kasi, yung keys of the kingdom o sa Tagalog, susi ng kaharian ng langit sa Mateo 16:19, ibinigay din daw yon sa mga apostol. Hindi Opo. lang kay Pedro. Mali, palpak. Nako, wala sa Biblia yan mga kababayan. Oh. Opo. Ipakita mo nga uli yung 18 ng Mateo. Yes. Basahin natin ulit, Mr. Gabriel. Opo. Palpak talaga Ito po, ang aral na nakasulat ito. po mga kapatid. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Oh, mayroon ba diyang nasulat na yung susi ng kaharian ng langit ay ibibigay ko sa inyo? Wala namang ganun. Oh, ibig sabihin kay Pedro lang yun ibinigay, mga kababayan. Naku, palpak talaga itong si SLTV, mga kapatid, ano? Mahihiya ka sa sarili ko. Ako si SLTV, nahihiya ako sa sarili ko, Brother Gabriel. Mali pa lang turo ko eh. Opo. Ganun yung lalabas doon. Palpak si SLTV. Ngayon, ito sabi niya kasi yung susi ng kaharian ng langit, yun daw yung Wisdom. wisdom, yung karunungan ng Diyos, yung aral ng Diyos daw. Titignan natin Brother Eli Soriano, ikaw yung tatanungin natin Pakinggan ninyo mga kapatid disclaimer muna. Ikaw muna, mag-disclaimer ka muna, Brother Gabriel. Yes, disclaimer muna mga kapatid. Yung mapapanood nyo po ay na video next kasi Soriano episode to. So, binago ko o edited mga kapatid yung video, no? But this time, minabuti ko mga kapatid na malinaw yung mapakinggan yung message at yung audio retain mga kapatid. Para mas malinaw yung mapakinggan si Ginoong Soriano. Yung video lamang po kasi kaya natin to ginagawa dahil ang ugali sa mga MCGI, sina-shutdown nila yung gumagamit ng ng mga video nila. Pero kapag sila gagamit ng video ng iba, okay lang, no? Which is unfair mga kapatid. At tayo bilang isang Katoliko, may karapatan tayong sumagot against sa mga mapanirang aral, mga kapatid, na ibinabato sa atin ng ating mga separated brethren. So ito na po mga kapatid. Hindi ko na patatagalin pa, Ginoong Soriano. Meron po akong katanungan dito, Brother Eli, na nakasulat sa Biblia, aking pong babasahin, yung nakasulat, at meron po akong tatanungin tungkol dito sa nakasulat. Dito po sa Mateo 16:18, na dito po sinasabi, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, ang sa babaw ng bato ito ay tatayo ng aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipagin laban sa kanya. Ang sa 19, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang ilang iyong talian sa lupa ay kakalian sa langit. At ang ilang iyong talagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya tanong ko, Brother Eli, kung ano itong Pedro na sinasabi nito, kung ibig sabihin ng Pedro at saka ang sinabi ni Krishna, tatayo ng aking iglesia, saan po ito mababasa na itinayo po yung iglesia niya
at kailan po ito nangyari. Pati yung susi po, ano po yung mga susi na sinasabi po tungkol sa 19 na sa talatang 19? Ayan, Brother Gabriel. Yes, Governor. Ayan so pansinin ninyong maigi narinig niyo yun yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng 16-18, tama? Tapos sabi niya, ano ba itong ibig sabihin ng susi? Yes, Ayan susi. SLTV, kung nanonood ka ngayon pakinggan mo yung amo mo, pakinggan mo, idilat mo yung mata mo, pakinggan mo mabuti. Eto, pakinggan natin mga kapatid. Okay, pakinggan po natin. Ang unang-una yung Pedro yun, yung apostol yun Kausap niya si Apostol Pedro kasi sabi ni Pedro sa kanya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Christ, the Son of the living God, sabi ni Pedro. Sumagot naman si Kristo. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades, hindi mananaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos. Ano mang iyong talian sa lupa, tatalian sa langit, etc. So, ang tanong mo ganito, may nakasulat ba kung saan natayo ang iglesia? Sa hula pa lamang, may nakasulat na kung saan itatayo ang iglesia, sa hula. Pakinggan mo sa 147 ng awit. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Ayun. Sa Jerusalem magaganap ang pagtatayo. Yung mga natapon sa Israel ang itatayo. Anong katunayan? Hello po, Governor. Apo, Governor. Ayan so sabi ni Soriano, nabasa na yung awit, ano ba yung talata? 14 verse? 147 verse 2. 147 verse 2. Yung iglesia daw, ayon sa hula, itatayo daw sa Jerusalem. Opo. Ibig sabihin, hindi po sila yung iglesia na itinayo ni Kristo. Ganun ang lalabas. Opo. Definitely. Diba? Opo. Hindi yung iglesia ni SLTV. Kasi sa Pilipinas yung itinayo. Yes. Ngayon, yan ipagpatuloy natin. SLTV, pakinggan mo mabuti. Sige, ito na. Ito na po. Yung mga natapon sa Israel ang itatayo at sa Jerusalem mag-uumpisa. Pakinggan mo sa isang talata naman ng Mateo sa 15 at 24. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya yung mga natapon sa Israel, yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Yan ang dahil kaya siya sinugo. Kaya itatayo niya yan, sa Jerusalem nagaganap. Naganap ba yung pagkakatayo sa Jerusalem? Pakinggan mo sa 8:1 ng Gawa. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Sabi, sa Jerusalem talaga natayo Tapos inisig yan, tapos nangalat yan, napunta ng Judea, napunta ng Samaria, at kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor. Yan ang umpisa sa Jerusalem. Ang katunayan pa niya nasa Lucas. Pakinggan mo. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Magbubuhat sa Jerusalem. Kaya nga pati sa Pasyong Katoliko yan ang nakalagay Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Sa Jerusalem nga mag-umpisa. Doon itinayo ang iglesia. Ngayon, nung itatayo yan, sinabi ni Kristo kay Pedro, ay bibigyan niya si Pedro ng mga susi ng kaharian ng langit. Ano ba kahulugan sa Biblia ng susi? Ayan Brother Gabriel. Yes, ito na. Iniintay natin. Ayan pakinggang maigi sabi ni si Soriano. Sabi niya, si Pedro binigyan daw ng susi ng kaharian ng langit. Ito, napakasaya nito, Brother Gabriel. Sir SLTV, makinig ka naman, pakinggan mo mabuti. Ito. Sige, pagpatuloy natin, Brother Gabriel. Tuloy natin. Na ibibigay niya kay Pedro. Pakinggan mo. Sa Apokalipsis. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat
at di maibubukas ng sinuman. Ang susi pala, symbolito yan ng pagbukas eh. Ang may hawak niyan, yung tapat, yung banal, yung totoo. Si Kristo yun, ha? Siya yung may susi ni David. At sa hula pa lang, talagang si Kristo ang tinutukoy niya sa 22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Kaya ang simbolismo ng susi ay pagbubukas at pagsasara. Kay Pedro bilang apostol na nakaunawa ng kalagayan ng Kristo, binigyan yung katungkulang magbukas at magsara. Kapatid, magtali at magkalag. Sabi ko doon, kung babasahin Brother Gabriel, yung katungkulan pala, Brother Gabriel. Opo. Di ba? Ano daw nun? Katungkulan ng pagbubukas at pagsasara. Yes. Ano ibig sabihin nun? Di, authority, hindi pala, ay nako, talaga itong si SLTV, ha? Kita niyo na? Anong sabi ni Soriano? Nasa Isaias 22:22, ha? Katungkulan pala yon ng pagbubukas at pagsasara, yung tinutukoy dito sa susi ng kaharian ng langit. Naku, SLTV. Balikat, ulitin mo nga, Brother Gabriel, yung sinabi nyo ni Mr. Soriano. Yes, ulitin natin. Okay, ulitin natin. ay pagbubukas at pagsasara. Kay Pedro bilang apostol na nakaunawa ng kalagayan ng Kristo, binigyan yung katungkulang magbukas at magsara. Kapatid, magtali at magkalag. Sabi niya doon, kung babasahin natin ang Mateo 16:19, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, yung susi, pambukas yun ng kaharian ng langit. Pambukas yun. Kaya ang tatalian niya sa lupa, tatalian sa langit. Nagkakaroon ng access sa langit. Ang kalaga naman sa lupa, kakalaga naman sa langit. Ayun. Ang kahulugan naman ng pagtatali, kapatid, ano? Talaga, nabuksan na sa iyo yung kaharian ng langit. Ibig sabihin nagkaroon ka ng chance na maging dapat sa langit. Ang kahulugan ng pagtatali ay ganito sa 7:2 naman na Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Yan. Ang babae ni asawa, itinali ka ng kautusan. Yan ang ginagawang pagtatali ng mga alagad. Itinatali ang kautusan sa tao. Yan. Kaya ang tatalian mo sa lupa, tatalian ng wika sa langit. Ang kakalagan mo sa lupa, kalagan sa langit. Gawin ang simbolismo ng pagkakabigay ng susi. Para bang pagka inaprubahan ni San Pedro, aprobado sa langit. Pag dinis-approve niya, hindi approve sa langit. Ngayon, hindi si San Pedro lang ang may karapatan niya. Ayun pala, di naman pala yung sinasabi ni SLTV. Iba pala, parang kaiba. Di ba? Wisdom ba yun? Naku ha, SLTV ha. Naku, palpak. Naku, kawawa itong mga ngaral na ito, no? Nagkiklaim pa siya na, magaling daw siya. May binigyan daw siya ng authority ng mga aral. Mali pala yung sinasabi. Iba pala kay Soriano Naku ha, sino ba yung tama? Si Eliseo Soriano o si SLTV? I-comment nyo sa baba, mga kababayan. Ha? Comment down below. Comment down below, mga kapatid. Kita nyo na. SLTV, hindi ka pala sumusunod sa aral ng amo mo. Ha? Naku ha. Sige. Brother Gabriel, Yes. basahin mo nga itong nakasulat sa 22:22 ng Isaias na binasa ni Mr. Soriano. Pakibasa, Brother Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po, no? Ano natin sa kanilang, dating Biblia 1905. At ang katungkulan, mga kapatid, takiya ko na lang. Ayan, sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, klaro po yan. May katungkulan na binabanggit,
Sa English, anong ibig sabihin? Pakibasa nga sa King James Version. Sa King James Version, and the key of the house of David I will lay upon his shoulder. So he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Ayan. Ayan. So, itong pinapabanggit ng Diyos kay Hezekiah sa kay Eliakim ito, Brother Gabriel, no? Ibibigay kay Eliakim itong key of the house of David, na kung sa Tagalog yung sa pagsasalin katungkulan. Katungkulan po 'yan, mga kapatid, ano? Bakit ganon? Kasi ganito 'yon, mga kaibigan, ano? Si King Hezekiah, Brother Gabriel, binigyan ng Diyos ng authority. So yung si King Hezekiah, ipapasa niya sa pamamagitan ng pagbigay ng susi, Brother Gabriel, itong sa Isaiah 22:22. Ito, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, basahin muna natin yung mula sa versikulo 20 hanggang 22 sa Tagalog. Pakibasa po, Brother Gabriel. Okay, simulan po natin sa may sa may 20. Okay. Ayan. At mangyayari na sa araw na yaon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilcias. Okay? Ayan. Apo. Ayan, so sa versikulo 20, merong binabanggit na lingkod ni King Hezekiah, si Eliakim. Parang ganito, foreshadowing yan, Brother Gabriel. Ano? Yes, sa Old Testament, Isaiah 22, 20 hanggang 22, foreshadowing sa New Testament. Yung hari na si Kristo, siya yung hari ng iglesia, ibibigay niya ang susi kay Pedro. Ganon din ang nangyari dito, no? Yung susi, ibinigay ni King Hezekiah, ipinapabigay ng Diyos kay King Hezekiah, ibibigay daw yun kay Eliakim. Ayon po sa talata, sa 22:20. Sige, patuloy natin ang sinasabi sa 21 at 22, Brother Gabriel. Yes po, tuloy po natin, okay? At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis. At aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. At ang katungkulan, sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, klarong-klaro po yan, mga kababayan. Napakaliwanag, ano? Ganun po yung nangyari. Ganun po talaga ang format kasi yung mga hari dati, Brother Gabriel, meron po silang right hand, Brother Gabriel. Meron po silang kanang kamay, yung right hand. Sino yung right hand dito? Si Eliakim, Brother Gabriel. Ganun po yun sa hari, sa sangbahayan ni David sa Israel. Meron yung hari, meron siyang kanang kamay, Brother Gabriel. Ganun din sa sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo yung hari, meron siyang binigyan ng susi. Yung susi na yun, binigay na sa right hand niya. Sino yung right hand niya? Si Pedro. Kaya nga naniniwala tayo sa Iglesia Katolika na si Pedro ang unang Santo Papa. Bakit Santo Papa, Brother Gabriel? Ipagpatuloy natin ang pagbasa sa 23. Pakibasa. Okay po, tuloy natin. Sa Isaiah 22:23, ipagpatuloy natin. Yes po, tuloy natin. At aking ikakapit siya na parang pako sa isang mabukan ng kaluwalhatian sa sangbahayan ng kanyang magulang. Patuloy, 24. At kanilang ipagkakaloob sa kanya ang buong kaluwalhatian ng sangbahayan ng kanyang magulang, ang mga anak at ang angkan, bawat sisidlan, mula sa mga munting sisidlan hanggang sa mga malalaking sisidlan. Patuloy, Brother Gabriel, sa 25. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, matatanggal ang pakong nakakapit sa matibay na dako at mababalikwat at manghuhulog at ang mga sapit niyaon ay malalaglag sapagkat sinalita ng Panginoon. Sige, next verse pa, Brother Gabriel. Ayan na. Ang hula. Wala na. Yan. So yan po, mga kapatid, ano? So balikan natin yung 24, Brother Gabriel, 24. Na sinasabi. Ayan, pakita natin.
Ayan, so sabi dito, at kanilang ipagkakaloob sa kanya ang buong kalwalatian ng sangbahayan ng kanyang magulang, Brother Gabriel. Ayan. Opo. Ngayon, pwede mo ba yung ibasa sa English, Brother Gabriel? Yes, basahin po natin sa King James Version. And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from vessels of cups, even to all the vessels of flagons. Ayan, so yan po yung nakasulat, ano? So Opo. ito yung mga Bible verses, Brother Gabriel, na Mm. sinasabi na ito pa lang si Eliakim na ginawang katiwala ni King Hezekiah ay tatawagin po siya sa pamamagitan ng glory of his father's house. Ayan. So yan po, ano? So yan yung pinanggalingan ng Latin, tama po ba? Latin word ba yun? Yung papas, ano? Yung pope, kaya nga naging pope yan, ano? Yan yung konsepto doon, Brother Gabriel. Ngayon, ito, gusto ko lang ipakita sa inyo uli. Babalikan natin yung Isaiah 22:22, Brother Gabriel. Ipakita Opo. natin ulit sa screen. 22. Ayan po. Ayan. So, yung King of the House of David, sige nga, ipakita nga natin yung sa Tagalog muna, Brother Gabriel. Yes po, Yung yan po. pagkakasaling, katungkulan. O katungkulan yon. O sige, maghanap nga tayo ng ibang salin, Brother Gabriel, sa English. Try nga natin yung New International Version. New International Version. Let's see. Tingnan natin po ha. Ito po. Ayan. I will place. Ayan. So, Yes. ayan. So, I will place on his shoulder the key to the house of David. Tingnan ninyo mga kapatid yung pagkakasali, no? I will place on his shoulder. Saan nilalagay, Brother Gabriel? Hindi po sa kamay. 'Di ba yung susi, usually saan mo yun ipinapahawak, 'di ba sa kamay? O ngayon, sa shoulder inilagay. Bakit sa shoulder daw? Kasi nga authority, katungkulan, Brother Gabriel. Ayun. Ganun yun, 'di ba? O, halimbawa, merong ibibigay sa iyo na responsibilidad. O, 'di ba? Idiomatic expression, sa shoulder mo nakaatang ang responsibilidad, Yes. yung authority. 'Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Opo. So, authority nga, itong binabanggit na susi nasa Mateo 16:19. Hindi po yun karunungan ng Diyos, palpak SLTV. Naku, kawawa naman ito. Kinontra pa niya yung kanyang mga ngaral, Brother Gabriel. Kasi Sinabi na nga ni Mr. Soriano, itong susi, yung ibig sabihin, katungkulan ng magbukas at magsara. Authority nga. Nako Brother Gabriel Yes. Patunayan natin yung keys of the kingdom of heaven na yan, authority yan. Ito basahin natin. Ready na ba yung slide mo dyan, Brother Gabriel? Yes, Basahin natin ang salin ng Biblia mismo. Tatanungin natin. Biblia, Brother Gabriel. O Yes. baka dahil dito, iiyak si SLTV nito. Biblia, ang sasagot. Ano ba ang susi ayon sa Biblia? Basahin natin sa Amplified Bible, Expanded Edition, Yes. ng Matthew 16:19. Pakibasa. Yes, ito po nakasulat po sa Amplified Bible na expanded. Pagdidiinan ko mga kapatid kasi may Amplified Bible din po ang MCGI. So this time, mababasahin natin expanded edition. I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind or read, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Naku po, hindi pala aral Puro mga deklarasyon, mga gawain, kaburnok. Di ba? Ano ngayon ang tawag mo kay SLTV? Pakinggan natin ano bang tawag niya nga sa sarili niya, Brother Gabriel? Hindi naman natin pinapatawag pa niya. Pakinggan natin si SLTV kung ano siyang mangangaral. Siya mismo umamin nito, Brother Gabriel. Pakinggan ninyo mga. Pakinggan natin mga kapatid. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Ayun. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaburnok.
Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun, Kaburnok. Ayan, siya na daw po yung nagsabi. Ay nako, SLTV, palpak. Yung susi daw yung aral ng Diyos. Nako, palpak, wala sa Biblia. Nakakaya yung mga aral na ito, mga kababayan. Yan ba yung paniniwalaan ninyo? Butata na naman siya ni Tingnan ninyo yung nagpabutata sa kanya, di naman tayo, Brother Gabriel. Hindi po tayo. Hindi po tayo. Hindi po Yan. tayo. Si Eliseo Soriano yung nagsabi kanina, Brother Gabriel. Opo. Katungkulan yung susi. Yung susi daw, katungkulan yon. O, authority nga. O, Biblia nga, nasa Biblia nga yan, no? Klarong-klaro, letra por letra na yan, no? I Opo. will give you the keys. Authority! O, bakit kakawin mo yung aral? Nako, nakakaya itong mga aral na ito, mga kababayan. Yan bang mga aral ni Eliseo Soriano? Kulang pa yan sa pag-aaral, mga kaibigan. Yes. O, nako, kawawa talaga, butata na naman. Anong Opo. tawag dyan? Comment down below, mga kababayan, Ganun yun, mga kapatid. Yun. Simple po ano? Yung Opo. Isaiah 22, mula 20 hanggang 25 ata yun, Brother Gabriel, parallel po, yan po'y foreshadowing ng nangyari dito sa Mateo 16, 18 hanggang 19. Klaro po yan napakasuwak. O, si Mr. Eliseo Soriano, nagsabi na, authority, yung susi. Tama Yung po. kay SLTV, Brother Gabriel, aral lang Diyos daw yung kiss. Mali. Nako kawawa Ay, palpak. Ulitin mo nga, Brother Gabriel, yung sinabi niya yung tungkol sa kiss. Sa mga nanonood ngayon na hindi po naabutan itong sinabi ni SLTV, pakinggan nga natin ulit, Brother Gabriel, yung sinabi niya. Yes, pakinggan po natin ulit. Ito po yung sabi ni SLTV. Unang-una, mga kaibigan, kapatid na boy, alamin natin ano ba kasi ang susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng susi na ito'y ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at sa mga ibang alagad? No? Dito sa Lucas chapter 52, para malaman natin kung ano yung susi. Hindi natin tatanungin sa diksyonaryo. Sa Biblia natin tatanungin. Lucas chapter 11, verse 52, ganito. Sa Biblia daw, tingnan ninyo mga kapatid, sa Biblia daw tatanungin. Pero Bible interpretation lang yan ni SLTV. Opo. Kita nyo na, kawawa talaga. O sige nga, pakinggan na natin, Brother Gabriel. Yes, pakinggan natin. Yan ang mahirap Wala kasi silang proper hermeneutics. Ang sinasabi, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok at iyong sinasansala ang nagsisipasok. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ang susi pala ay karunungan ng Diyos. Naku. Wisdom ng Diyos. Mga kaibigan. So ang susi, aral. Ito po ay ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang kay Pedro, lahat ng mga apostol. Ayan. Yan po, Kaburnok. Ayan, yung aral daw po yung ibinigay. Diba? Kita nyo na mga kababayan. Kung si Eliseo Soriano ang tatanungin, yung susi daw, katungkulan. Ano na mangyayari ngayon? Idol niya itong si Mr. Soriano, Brother Gabriel. Tama po. Diba? Kulang sa pag-aaral ito. Ano nga yung sinabi ni SLTV? May namin nga siya. Ulitin nga natin, Brother Gabriel. Napakasarap ulitin. Sige, ulitin natin. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun. Yan po, Kaburnok. Kita nyo na mga kababayan.
Alam mo, Brother Gabriel, ano? Yes. O ngayon, meron ako kasing napapansin. Matagal ko na 'tong gustong sabihin pero Mm. hindi ko pa po nasasabi sa programa natin, Brother Gabriel. Ewan ko kung napapansin mo, matagal na tayong nag-feature ng SLTV na mga ngaral na ito, no? Episode. Yes. Hindi mo ba napansin, Brother Gabriel, ano ba yung pamagat ng kanyang programa nga? Ipakita nga natin. O, sa video tignan niyo yung Apo. video niya. Ayan, tingnan natin yung video. Sige, isang video lang. Isang Tingnan video niyo lang mga kapatid Dapat alam niyo to. Ayan. Yan, Yung ito. title Expose the Expose the Truth. Ngayon, delikado po yung title niya. Alam mo ba, Brother Gabriel, kung bakit? Bakit Hindi po? naman truth yung ine-expose niya. Opo. Tapos, ito pang masama. Diba yung sabi dyan, exposed. May letter D. Anong ibig sabihin? Na-expose na. Yes. Yung ginawa ni SLTV, hindi na yun pag-expose, Brother Gabriel. Yes. Opo. Kasi na-expose na Yes, opo. Past Tama. tense, past tense. Opo. Mali yung title niya. Dapat Mali. expose. Dapat yung letter D. Diyan pa lang Yun. mga kababayan. Ano ba si SLTV? Ulitin nga natin, Brother Gabriel. Ulitin natin Oy, yun. talagang pangaral na ito. I'm sorry Ay, mga nakakahiya. kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun, yun po, cover. Ayan, di ba? Hindi ko po sinabi na siya'y mangmang, siya po yung umamin yan, Brother Gabriel. At Yes sinabi po. ko lang, wala lang siyang alam, Brother Yun, Gabriel. tama Diba? po. Baka sabihin ng ibang manonood natin na tayo nagsabing mangmang siya. Siya naman yung umamin, no? O, di ba? Ganun talaga mga kababayan. Ganun talaga, basta kinontra mo ang mga ngaral mo, ikaw ay, namin na niya, mangmang daw siya, mga kababayan. Ayun. Sige na, Brother Gabriel, kita niyo na. Pagkakatiwalaan ba yung mga ngaral na yan? Pakibasa nga sa 4.1 ng unang Juan. Pakibasa, Brother Gabriel. Okay po, babasahin po natin. Unang Juan 4.1. Ganito po ang nakasulat po. Ano? Yan. Yan. Basahin natin. Ayan. Lakihan pa natin yung sa screen. Ayan. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Ayan, di ba? Maraming mga bulaang propeta na magsisilitaw sa sanlibutan, Brother Gabriel. Kaya Yes. itong si SLTV, Brother Gabriel, ewan ko na lang kung anong tawag mo dito. Kunontra na si Soriano. Wala sa Biblia ang sinasabi. Nasa Biblia. Pakita natin ulit yung Amplified Bible, Expanded Edition ng Expanded Matthew edition. chapter 16 verse 19. Yung susi, authority. SLTV, hindi mo Yes. alam. Ayan. Yan po palpak yung sinasabi mo, yung susi daw, wisdom, ano daw yun, karunungan ng Diyos, aral ng Diyos daw yun. Naku, palpak, kawawa ka naman, naawa na ako sa'yo. Ganun talaga mga kababayan. Ano pang masasabi niyo kay SLTV na grabe kung manira sa Factbusters PH, sa ating programa, Brother Gabriel. Mhm. Pero palagi namang butata, wala namang napatunayan itong mga ngaral na ito naalala ko pala, Brother Gabriel, ewan ko Yes. ba, kung ano ba yung meron siya, pakinggan ninyo yung kaligayahan ni SLTV, pakita natin at siguro mapakinggan natin. Sige po, tatanong. Meron po siyang kaligayahan. Ready na ba yan, Brother Gabriel? Natatawa po ako, teka. Ito po, Ayan. kapatid. Ito daw po yung kanyang... Ito yung inatupad siguro niya. Oh. Di ba? Grabe panira ito Ang pakinggan ninyo yung kanyang barumbadong kwento, Brother Gabriel. Sige nga. Ito po yung kanyang, palagay ko kanyang kaligayahan. katunayan, meron po akong nakasamang seminarista noon nung nasa Isabela po ako. Mga kaibigan, nung ako po in-invite doon, at meron po akong nakasama o nakausap na seminarista. Ito'y 4 years na niya sa seminary, mga kaibigan. Dahil malapit sa akin, magkaibigan kami, nagkwentuhan kami tungkol po sa kung bakit ang isang pari ay bawal mag-asawa, no? Alam nyo mga kapatid, tanong ko sa kanya, kung bawal sa inyo ang mag-asawa, sabi ko,
Paano kung maghahanap ka ng kaligayahan? Ayun. For example, yung pagkalalaki, paano kung nangangailangan? Yan, Brother Gabriel. Yes. Yan ang tanong niya. Yun, Diba? Grabe kaligayahan ng ano. Ibig pagkalalaki. sabihin, meron pala siya yan. Oh. Bakit siya nagtatanong? Ibig sabihin, meron siya yan, yung kaligayahan ng pagkalalaki. Opo, Delikado po yan, mga kababayan. Yan ba ang mangangaral sa Diyos? Nako, mali po yan. Ay, grabe talaga, Brother Gabriel. Ano? Opo. Matatawa ka. Kaya nga, alam ninyo, mga kapatid, siya na nga mismo nag-amin. Tama tayo, di ba, Brother Gabriel? Sa redemption. Talagang tama yung sinasabi natin. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Opo, ito naman po Yung pag-amin. Opo, ayan. Ito naman po yung sa redemption, mga kapatid. Pakinggan niyo po. Yan po ang aking sinasabi na ang sign of the cross o yung tatak na krus na nilalagay, mga kaibigan, hindi po kayang baguhin ng isang tao. Kung yung sinasabi ni Kaburnok na yung pagkamatay ni Kristo doon sa cross, may redemption, tama naman yun Ayun. Tama daw pala. Di ba? Ano nga ngayon, SLTV? Baka aminin mo na naman sa susunod na tama naman kami, Brother Gabriel, ha? Opo, ayan. Yung case, sabi ni Soriano, katungkulan, authority. SLTV talaga. Ano nga si SLTV ayon sa kanya? Pakinggan natin ulit, Brother Gabriel. Grabe talaga yung mga ngaral na ito. No? Sige nga, pakinggan natin ulit. Teka. Ito na. Tatawa tuloy na naman ako. Nasa na ba yun? Ito ang Ayan. Wait lang. Mga kapatid. Hindi ko mahanap. Baka yung mga kapatid nating nanonood, grabe na yung tawa niya kay Kaburnok. Grabe talaga si Kaburnok. I'm sorry mga pakinggan niyo kaibigan, yun. pero nagsasabi lang Opo. Ayan. po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun. Hindi na natin kailangan sabihin, Kaburnok. Siya na mismo yung nagsasabi. Yan. Ganun talaga ang buhay, ano? Siya naman yung umamin, hindi naman tayo yung nagsasabi niyan, Brother Gabriel. Yung sinabi na natin, kulang lang sa kaalaman. Wala lang talagang alam. Iba po yun sa mangmang, Brother Gabriel. Magkaiba yun. Di ba? Yan, Brother Gabriel, ulitin mo nga yung video uli ni Mr. SLTV. Hindi nating balikan. Ang sarap talaga panuorin yan. Yung tungkol sa, yung susi. Pakinggan natin yung okay. susi. Opo. Yung susi. Susi wisdom. Panoorin natin. Pakinggan natin ulit, ha? Yes, opo. Unang-una, mga kaibigan, kapatid na boy, alamin natin ano ba kasi ang susi na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng susi na ito'y ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro at sa mga ibang alagad? No? Dito sa Lucas chapter 52, para malaman natin kung ano yung susi. Hindi natin tatanungin sa diksyonaryo. Sa Biblia natin tatanungin. Lucas chapter 11, verse 52, ganito ang sinasabi. Saba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at iyong sinasansala ang nagsisipasok. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, saba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ang susi pala ay karunungan ng Diyos. Wisdom ng Diyos, mga kaibigan. So ang susi, aral. Ito po ay ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang kay Pedro, lahat ng mga apostol. Ayan, yun po ang sabi niya. Brother Gabriel. So yung susi daw, aral. Kung mabasa natin, sinabi ni Soriano, no? Yung susi, katungkulan. Nagbasa, Isaias 22:20. Tapos, dito sa Amplified Bible, Expanded Edition, yung susi, authority. Hindi po karunungan ng Diyos, hindi po yun aral.
Kaya sa sinasabing ito ni SLDB na yung susi daw ay aral, busted! Yan! Palpak! Ako, nakakahiya talaga itong mangangaral na ito. Brother Gabriel, ayan, Yes. sige na. O ayan, nagpabagsak lang tayo ng isang busted yan. May nag-request dito eh. Ayan. Sige na, brother. Opo, ayan mga kapatid. Thank you so much po talaga sa inyong panonood sa atin. At ngayon mga kapatid, ating na pong tapusin ang programa na to sa isang panalangin po. Again, ang ating nakasanayan with intention po mga kapatid sa mga kapatid natin sa Ukraine. Dahil hindi pa rin okay yung kalagayan doon. Yun po mga kapatid. Again, isang Panginoong Maria at isang luwalhati. Okay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang, ngayon at magpakailanman sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid, hanggang sa susunod na episode po. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive.